Ang lugar ng Singalong ay naging tahanan ng mga taong naalis sa Maynila, kasama na din ng mga taong galing sa probinsya upang makipagsapalaran dito. Simple lamang ang mga kanilang naging tahanan, karamihan dito ay gawa sa kahoy. Isang araw, nagkaroon ng bisita sa lugar na ito para kay San Antonio de Padua, at dahil doon ay nagkaroon ng misa na pinamunuan ni Padre Francisco Santibanez kasama pa ng mga iba pang Capuchino. Noong 1905 ay naisipan ni Arsobispo Michael O. Doherty na kailangan ng tao ng isang simbahan upang lugar na pagdasalan at upang sila mapalapit sa ating Poong May Kapal. Nang mapatayo na ang maliit na simbahan, ay pinamunuan ito ni Padre Mariano Olat at pinangalanan niya itong Simbahan ni San Antonio. Di kalaunan ay pinalaki ang naturang simbahan ng mga sumunod na namahala dito. At sa ngayon, si Reverend Father Benito Tuazon ang namumuno sa parokya ng San Antonio de Padua, kung saan ako ay gagawa ng aking serbisyo. Dahil sa Teo 2N na aming kurso, ay naging bahagi muli ako ng aming parokya, kung saan ang namumuno ng serbisyo dito ay natasan ako ng iba't ibang gawain kung saan nakatuon sa kabataan na nasasakupan ng aming parokya. Hi sir, nandito ako ngayon sa St. Anthony Parish at mamaya isa akong katikisa, magtuturo ako sa mga bata tungkol sa Gospel ngayon, which is Mark 13 verse 33 to 37 na tungkol sa paghahanda sa pagdating ni Jesus. Hi sir, nandito po ako ngayon sa St. Anthony Parish para po sa akin second day of parish exposure. Kasi po invalid po yung nakaraan. So inatasan po ako ng sekretary na magbantay po ng mga bata po mamaya. So ayun po sir, Hi sir! So nandito po ako ngayon sa St. Anthony Parish para po sa third parish exposure ko. Sabi niyo po, di ba, unforgettable. So, nag-volunteer po ako na ako po yung magbibigay ng food sa kanila ngayon. Kasi po, yung para po makapahinga naman po yung nagluluto sa kanila, tsaka po makatipid po sila sa pan. Thank you po! Wala ko na lang! Aming parokya, ito na po. So, please mag-aapit sa kanila paakyat po at magbabantay na po sa kanila. Ako po si Shelly Colinares. Mag-1 year na po dito sa ministry MCBC. Simula po nung pumunta ako sa ministry na to, siguro ang nagbago sa buhay ko yung naging friendly ako, tapos naging child lover na ako. Dati kinakainisan ko yung pagtuturo, tapos ngayon todo ngiti na sa mga bata kahit na sobrang pasaway. Tapos kapag nakikita ko yung mga bata, feel ko parang sila na rin yung second family ko. Daselo, yung nabago sa buhay ko, nawala yung pagiging nawala yung pagiging masama
sarili ko na bigla ako nag-improve kay God. Sinabi ko, God, tulungan niyo ako sa lahat ng problema ko, sa lahat ng dahilan. Lord, alam ko ikaw lang nandito sa paligid ko, sa puso ko. Siyempre, higit sa lahat yung nasa damdamin ko. Lord, alam ko naman na ikaw lang yung una sa uli na sinabihan ko na, Lord, I love you. Lord, I forgive you myself. And your salvation is come to me. Binigay mo sa akin to para makapag-serve sa iyo, para magbago ang buhay sa lahat ng bagay. Thank you. Ako yung ministry head ng MCEC, Ministry for Children's Education and Catechism. 17 years na ako naglilingkod dito sa ministry namin. Kasi since bata pa lang, nag-start ako, umaatin na talaga ako dito. Hanggang ngayon, nag-graduate na ako ng college. Paano nabago yung sarili ko? Siguro, in the way na unti-unti ko nakikilala si God. And then doon, na-apply ko rin sa sarili ko paano ako makipagkapwa-tao, tsaka ma-share yung salita rin sa mga tao na. Para sa reflection, una sa lahat, syempre natuwa ako and nakabalik ako dito sa parish namin kasi nga dati choir ako dito tapos tumigil na ako kasi yun nga, busy schedule. So, ayun, nagpapasalamat ako sa theology department. Then, sa mga bata, natuwa ako na nakasama ko sila kasi hindi talaga ako mahilig sa bata pero tinuruan ako na maging patient sa mga... So, parish exposures ko, 4 yun. So, yung una, nagturo ako sa mga bata. Una, kinakabahan talaga ako kasi ayoko kung gano'n yung turo sa mga bata. Tapos natutuwa ako na natatandaan nila yung mga sinabi ko, yung about dun sa Bible nun. Tapos ayun, kilala na nila ako. Tapos tuwing punta ko na dito, hi, Ate Jay! Ganun na. Tapos yung pangalawa kong ginawa is yung nagbantay nga ako. Sobrang kulit ng mga bata, grabe. Tapos pero, ayun, na dito nga natuto nga ako parang maging, paano maging handa sa mga gagawin ko. Kasi dapat talaga may move ka na ready, yung cherish lang yung mga ginagawa mo. Tapos yung pangatlong ginawa ko, sabi ni Sir, unforgettable. So, ang ginawa ko, ako yung nagpamigay ng sandwich, gumawa ako ng sandwich nung umaga, tapos binigay ko sa kanila kasi lagi na lang sopas daw yung kinakain nila dito. May isang bata nagreklamo, ate, sa susunod, ganyan, kasi sopas lagi. Yung ginawa ko sandwich naman, tapos lugaw, para maiba naman, para may sabaw pa rin. Tapos, yung last kong ginawa, sabi ni Sir, sacramental. Wala talaga, hindi talaga kinaya. So, ang ginawa ko na lang is nag-assist sa mga bata. Tapos, ako yung parang nag-antay sa kanila dito. Tapos, nung nakompleto na sila, ako yung nag-attend sa kanila pataas para tuturuan sila ng mga katikista. Tapos, overall, natutunan ko na hindi pala talaga biro ang magbantay ng mga bata. Talaga namang napakakulit nilang lahat. Tapos, ayun, natutunan ko na mag-share. Kasi may mga bata, 9 to 12 years old, nag-share sa kanila sila ng mga problems nila sa akin. Taray. Tapos, ayun, masaya naman siya. Sobrang saya. Tapos, ang masasabi ko lang is, hindi ko itong makakalimutan itong experience na to na hindi ko akalain na may experience.